Hello, hello mga mare. Ayan, galing ako dito kila inay, nagatid lang ako ng cassava ball. Cassava ball siya. May binili kasi ako sa palengke. So, bago ako umuwi, may nakita kasi ako naglalakad na ng kakanina. So, akala ko kung ano yun ah, kasi mahilig talaga ako magbili ng mga kakanin. Ang layo kasi ng bilihan dito ng kakanin. So, ayan mga mare, kung naririnig nyo, nagvo-voice over ako kasama yung tahol ng aso, kasama yung dilawok ng manok. Kaya, ayan, i-feel nyo na lang na nasa, ano na lang kayo, nasa probinsya lang talaga. Kasama talaga yung tilaok talaga ng manok. At saka umuulan kasi dito ngayon mga mare. So ayan, ngayon ko lang na voice over to kasi nung nakaraang araw pa to. Ayan, wala kasi akong vlog mga mare. So ayan, naisipan ko i-edit na lang tong ginawa ko nung nung nakaraan. So nagagandahan talaga ako ng yung huni talaga ng gusto ko talaga parinig sa inyo. Yung huni ng ibon, huni ng yung parang tilaok ng manok dyan. Inano ko na lang, i-voice over ko na lang kasi hindi naman ako nagsasalita habang nagbi-video ako. Kaya voice over ko na lang mga mare. So ayan, yung pagmumukha ko talagang napaka-bilog na bilog na bilog talaga. Ayan, pauwi na ako. Managatid lang talaga ako, saglit lang ako. Sabi ko kasi babalik ako ng hapon para lang balik muna kasi ako sa bahay para luto ng pagkain ni Patpat. So wala pa kasi pasok yung anak ko. August pa daw ang pasok nila. So ayan, nagsasaing ako ng sabaw. Yung niluluto ko ngayon na ulam is hanggang gabi na namin. Hanggang gabi na namin kasi kaming tatlo lang. Yung asawa ko kasi sa labas na siya kumakain. So hindi niya talaga type yung luto ko. Pero minsan kumakain naman siya pag hindi na nagluluto sa labas. Pero mostly naman yung natitira namin sa gabi, kinakain naman nila sa umaga. Almusal na nila. Kasi kahit na ano pa yan sila, nagkakape, nag-aalmusal pa talaga sila. Hindi talaga pwedeng hindi talaga sila kumain ng kanin sa umaga. Ako kasi hindi ako masyado kumakain sa agahan. So yung anak ko naman, tinapay lang okay na. Tanghali na ako nagluluto hanggang sa gabi na namin kasi tatlo lang talaga kami. Ayan magluluto ako ng sinigang. Minsan pag wala na akong mabiling ulam sa mailutong ulam doon sa palengke, wala akong makitang sariwa o kaya wala akong magustuhan na ulam, ang ginagawa ko na lang, bumibili na lang ako ng lutong ulam o kaya meron kasi kainan dito sa tawid namin. So inutusan ko na lang yung anak ko na kumain na lang doon sa tawid. So hindi bihira lang naman ako hindi magluto kasi more on talagang cook food. Iniisip ko kasi pag magpapunta ng Maynila yung anak ko, syempre hindi na sila makakatikim ng lutong bahay. Kaya sinasanay ko sila talaga na kumain dito sa loob ng bahay kasi mas masarap talaga ang lutong bahay kaysa sa Kaya yung mga anak ko doon sa Manila, nagsasawa din sila ng pagkain sa labas. Talagang nagluluto talaga sila. Lalo na yung anak kong si Pau Pau, talagang ang sipag niya magluto ng ulam kasi ayaw niya talaga kumain. Hanggat maaari ayaw niya talaga kumain sa labas. At saka ang hilig kasi nila, sinanay ko kasi sila minsan sa gulay, kahit solong pechay, gustong-gusto nila yung ginikisa ko lang sa bawang na may luya at saka oyster sauce. Nasasarapan sila sa mga ganong luto. Hello. Maghahatid ako ng na kasi may nagbigay sa amin kahapon na kasag. Ano ba yung sa kasag, alimasag. Ayan, alimasag. May nagbigay ng alimasag. Kaya maghatid ako. So, bigay nila sa kabila. I mean is, yung tsahin ng asawa ko. Nila Mama Ding. So, bigay nila Mama Ding. Mama Ding siguro kasi tao naman nila yung nagbigay. Maghatid ako ng ulam sa kanila. So, ayan. Ito lang gawain ko araw-araw. So, the whole day, pag umaga, gigising ako ng 4:30, tapos mag-aasikaso sa almusal ng bunso ko. And then, pag alis na kasi niya, minsan ako naghahatid, minsan asawa ko. So, alternate kami. Tapos, after nun, maya pa ako maglilinis around 10 o'clock kasi medyo inaantok pa ako niyan. And then, nagpe-prepare na ako ng tanghalian naman ng isa. Kasi, andito pa siya. August pa kasi ang pasukan nila. So, ayan. Madami pang kalat. Every morning, dadat na akong ganyan. Hindi naman masyadong makalat naman. As in, makalat talaga. Kasi medyo hindi ako makakaano ngayon. Kasi nahiwa ko yung ko. Yung kamay ko, yung sa kuko lang naman. Ayan medyo kahit maliit lang yan pero masakit, sobrang sakit. Tagos sa laman talaga, as in sa liyan, sobrang sakit. Pag nasa sagi kasi masakit, kaya hindi ako makapaghugas ng masyado. Kailangan ko talaga mag-gloves. Yan, sobrang sakit. Ayan, maya-maya lalabas ako.
hindi na ako mag-voice over. Sobrang matrabaho kasi mag-voice over. Ay, nakakatamad talaga. Gawain ko lang dito, alam nyo na, parang nasanay ka kasi dati na ilang years na nagtrabaho ka sa isa ibang bansa. So, everyday, bawal magkasakit, di ba? Siyempre, iniisip mo kasi pag nagkasakit ka, hindi mo naman masabi yung amo mo, mabait, pero hindi mo man naman masabi na natutuwa sila na wala kang ginagawa. So, minsan na pag wala sila, doon ko lang pinapahinga yung katawan ko. Ngayon medyo tumataba na nga ako eh. Nung nag-for good ako, medyo tumaba talaga ako. Kasi ah, hindi pa ako nag-for good, hindi naman as in matabang mataba. Mataba lang talaga yung braso ko. Ayun, yung braso ko talaga mga mare, ever since naman kahit nung dalaga pa ako, ganyan na talaga yung braso ko. Nahiyan na talaga ako sa braso ko. Kasi sanay akong magbuhat, magtrabaho, ayan, ganyan na. Malusog na talaga yung braso ko. Ayan. Alam niyo mga mare, sumakit yung, 'di ba, at age 40. So, sa 6 years kasi nagtrabaho ako sa ibang bansa, almost talaga na nakatayo ako. Buong whole day talaga, nakahiga lang ako pag yung maghahati, nakaupo lang ako pag yung maghahatid ako ng bata, o kaya kung wala yung amo ko, so pinapahinga ko minsan. Tapos, pag natutulog ka, syempre doon ka lang makapagpahinga. Doon ko din nakuha yung mga varicose vein ko. Kasi yung sa sobrang katatayo ko nga, tapos bigla kang maliligo. So, doon ko nakuha. Tapos yung pagsakit-sakit ng left pa to. So, dito, pagsakit ng left na pa ako. Sakto talaga edad 40 ako, ayan. Naramdaman ko talaga pag yung babangon ka, masakit. Tapos pag iapak mo lang, pero pag nilakad mo ng matagal, nawawala siya. Ayun lang. Tapos nung nagkasakit ako, alam nyo ba, nagkasakit ako. So nag-search kasi ako. So sa timbang, minsan sa timbang daw nakukuha mo yun yung pag tumataba ka. Tapos pag nainom ka ng mga, yung like coffee, yan na. Hindi ko naman maiwasan yung coffee, hindi ko rin maiwasan yung kumain, kaya tumaba ako ng tumaba. Pero alam nyo ba, nung pumunta kami, yun, kung nakita nyo sa vlog ko, pumunta kami ng dagat festival doon sa Laguna. Bali, parang naano kasi ako, parang nanibago kasi yung katawan ko. So, the whole day kami na nandoon. Wala kasi kaming dalang yung tent. Babad kami sa init, sobrang init. Ayun, kinabukasan, so umuwi kami, kinabukasan na kami nakarating dito. And then, parang nakaramdam ako ng kinahapunan na yun. Nag-ubo-ubo ako, then in the next day, anong araw ba yon? So, Martes kasi yun kami pumunta. Wednesday, medyo nakaramdam na ako ng gabi. Wednesday ng gabi, medyo nakaramdam ako ng parang masakit yung lalamunan ko. Tapos, Thursday, parang yun, inubo ako ng inubo. Tapos, Friday, Thursday, Friday, medyo nag-ano pa ako, Friday, yun, nagkasakit ako Friday. And then, 2 days, 3 days ata, yun to 4, 2 days lang mga mare. So, Friday, Saturday. Hindi talaga ako kumain, as in walang kain-kain ng 2 days. Alam nyo bang nangyari? Fast forward. So, wala akong kain ng 2 days. Ayun, parang nag-less yung timbang ko, hindi rin ako nagkape kasi hindi nga ako makatake ng pagkain. Parang, as in talaga wala akong ganang kumain kasi suka ako ng suka. Parang, ganun talaga ako kasi pag nilalagnat ako ever since nung bata pa ako. Pag yung talagang tinangkas ako, grabe, kasama na yung ubo ko. Talagang, hindi talaga ako makakain, nagsusuka talaga ako. So, ayun nga, 2 days as in walang laman yung tiyan ko. So, pang 3rd day, tinry ko kasing kumain. Tapos, pang 4th day, doon na ako doon na ako medyo nakakain ng konti-konti lang. So, tinatry ko lang talaga kumain ng konti-konti lang. So, pang 5 araw, medyo naka-recover na ako, nakaligo na ako. So, ayun, alam nyo ba, nakaramdam ko ako, napansin ko na lang, parang hindi ko na nararamdaman yung sakit ng ng paa ko. So, kailangan pa lang iwasan yung timbang ko, tapos yung pag-ano ko sa kape. So, nililes ko na yung kape. At saka yung timbang ko, mini-maintain ko muna yung timbang ko para hindi ako makaramdam ng yung sakit ng ko. Mga mare, maigi pa rin na magpa-check up kayo. Ako kasi nagpa-check up ako bago ako medicate. Less nga yung advice nga ng doktor, yung exercise at saka yung less ng kinakain ko. Kasi normal naman lahat. Ako na kasi nagkakaedad na rin ako, kaya ganun.
nag-search na rin ako sa mga nagkakaganito. Kaya yun ang ginagawa ko minsan. So napansin ko na lang talaga na parang hindi sinumpong yung ano ko. Pag malamig, doon, pag malamig o kaya sobrang lakas yung aircon na inaatake talaga yung ano, kaya minsan natutulog ako na naka-medyas para hindi ko maramdaman yung ano, yung sakit. So na-search ko kasi na pwede ka magpa-opera nito o kaya natatakot ako mag ano na ito. Kaya nag-ano na ako. Iniiwasan ko talaga yung timba ko talaga mini-maintain ko. Dami-dami ko na naman dinadaldal mare. Mga mare bago ako lumabas. Mag-atid lang naman ako ng pangulam nila sa kabila. Dami-dami ko na namang naikwento na walang kwenta na naman ng mga kwento. So, na-share ko lang naman sa inyo mga mare kung ano yung buhay-buhay ng araw-araw na walang trabaho, ng ganito lang. Ayan mga mare, voice over ko na kasi habang nag-edit talaga ako, hindi ko talaga maano. Ganun pala ako kadaldal pag ako sa nagkukwento ako. Kwentong-kwento na naman na walang katampusang kwento. Kaya ayan, fast forward ko na lang para sa inyo mga mare. Yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Maintain lang natin yung timbang natin para hindi tayo makaramdam ng sakit-sakit sa katawan. At yun mga kinakain natin, importante talaga iwas-iwasan natin yung mga bawal na pagkain. Ayan. At saka ingatan natin yung ating kalusugan kasi eto nga nagkakaedad na ganito pala. Kung napapansin nyo mga mare sa mga vlog ko wala si Ate Leia. Ngayon kasi may ano na siya sa hapon. May tinuturuan na kasi siya sa hapon. Pang umaga at hapon na kasi siya. Dati umaga lang. Kaya buong maghapon hanggang 4 ata siya or 3. Mga ganon. Pag mga ganong oras mga mare nandito na ako sa bahay. Kaya umaga lang talaga ako. Umaga depende kung hanggang anong oras akong maabutan makipagchismisan kay inay. So dalawa na lang kami nagchichismisan habang nagbabantay siya doon sa may sa harap lang. Nandun lang kami. Kwento lang ng kwento, kung ano-ano lang. Tapos kung anong gagawin namin, kung anong iluluto na naman. Paluto mo na lang muna kayo ito. Oh. So, sakto. Sakto lang yung labas ko. Hatid ko si inay daw pagpa-munisipyo. So, may lalakarin siguro siya. Tara, let's go. Ayan, hatid natin si mother-in-law. Sakto lang ha? Sakto lang yung ano ko. Kaya nga niya, makakay na punta niya ako sa driving yung nagagawin. Middle of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Love, sweet love. It's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love, I find my forevermore. Find my forevermore. The